Pagkabalisa ni Vyasa. Matapos tipunin ang mga Veda, ang Mahabharat at maraming Puranya, naupo ang dakilang pantas na si Vyasadeva sa kanyang ashram sa pangpang ng ilog Sarasvati. Ngunit nanatili pa rin siyang hindi mapakali. Bagamat pinupuri siya ng mundo sa kanyang mga naisulat, hindi matahimik ang kanyang puso. Naipaliwanag niya ang Dharma, Artha, Kama at Moksha. Naituro niya ang mga ritual at tungkulin. Nakabuo siya ng mga philosophical na kasulatan. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi pa rin niya nailalahad. Sa sandaling iyon, dumating ang makalangit na pantas na si Narada Muni. Dala ang kanyang bina at kumikislap sa banal na liwanag. Nakita niyang tahimik at malalim ang iniisip ni Vyasa, kaya't may pagmamahal niyang tinanong, "O anak ni Parasara, bakit ikaw ay malungkot sa kabila ng iyong dakilang mga nagawa?" Yumuko si Vyasa at sumagot, "O Debarsi, marami na akong naisulat, ngunit nananatiling hungkag ang aking puso. Hindi ko alam kung ano pa ang aking hindi nagagawa." Ngumiti si Narada at may bigat na winika, "Marami kang naisulat o pantas, ngunit hindi mo pa pinupuri ang kataas-taasang Diyos, si Sri Hari, sa isang tuwirang paraan at may dalisay na debosyon. Kung walang tuwirang paglalarawan sa mga pangalan, anyo, katangian at mga lila o paglilibang ng Panginoon, ang iyong mga akda ay hindi lubusang makapagliligtas ng kaluluwa." Ipinaliwanag pa niya, kahit ang pinakamatalinong salita o pinakamahigpit na tagubilin sa ritual, kung hindi ito umaakay sa puso patungo kay Krishna, ito'y tuyo at walang kapangyarihan. Ngunit kahit pasablay ang gramatika, kung ang layunin ay pagluwalhati sa Panginoon, iyon ay ambrosya para sa kaluluwa. Upang patunayan ang kanyang punto, ibinahagi ni Narada ang sarili niyang karanasan. "Sa aking nakaraang buhay, ako'y isang simpleng batang tagapaglingkod ng isang ashram. Mapagkumbaba akong naglilingkod sa mga pantas at nakinig sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa kaluwalhatian ni Lord Narayan. Sa pamamagitan lamang ng taimtim na pakikinig, ako'y napadalisay. At matapos ang aking kamatayan, nakamit ko itong walang hanggang espiritual na anyo. At ngayon naglalakbay ako sa lahat ng daigdig habang inaawit ang mga pangalan ng Panginoong. Ganyan ang kapangyarihan ng Bhagavata Kata. Kaya nitong gawing pantas ang bata at banal ang isang lingkod." Lubos na naantig, yumuko si Vyasa kay Narada at nagsabi, "Ginigising mo ang puso ko, o dakilang deboto. Mula ngayon, isusulat ko ang isang kasulatan na tunay na magpupuri kay Krishna bilang kataas-taasan at nagpapakita ng dalisay na bhakti bilang pinakamataas na layunin." Dahil sa inspirasyon ni Narada, sinimula ni Vyasa ang pagsulat ng Srimad Bhagavatam na nakatuon lamang sa debosyon kay Bhagavan, sa kagandahan ng mga lila ni Krishna at sa pinakamataas na landas ng mapagmahal na paglilingkod. Kahit ang espiritual na pagsisikap ay kulang kung walang tuwirang pagpupuri sa kataas-taasang Panginoon. Ang Bhagavatam ay isinuilang mula sa habag ni Vyasa at sa devotional na tagubilin ni Narada. Ang dalisay na bhakti ay ang pinakapuso ng lahat ng kaalaman sa Veda. Ang pananampalataya ng tagapakinig, higit pa sa husay ng tagapagsalita,
ang nagdadala ng espiritual na pagkaunawa. Ang pakikinig, paggunita at pagsasalaysay tungkol kay Krishna ay ang likas na pagkain ng kaluluwa. Haribol.